Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, magandang morning. Happy morning po sa ating lahat. Pero hindi ata maganda dito sa ating mga kakalsadahan ngayon. Traffic sa Mapulang Lupa. Okay, ayan. Wala ba tayong tatanggapin na ulat? Okay. Sige. Kamusta na kaya ang ating mga civilian na naglakad patungo dyan sa West Philippine Sea? Maglalagay ata ng yung mga marker. Okay. Sa ulo ng ating mga balita, civilian tagumpay sa paglalagay ng symbolic marker sa EEZ ng Pilipinas. O kita nyo, bati-bati na tayo dyan, ha? Kasi maganda rin ang bati-bati lahat. Okay. Peking video naman ni DOH Secretary Herbosa kumakalat sa ngayon. Substitusyon ng kandidato bawal na sa last day ng COC filing ayon sa COMELEC. Nangyari kasi nung mga nakaraan, di ba? Meron sa talaga yung kung matatandaan po niya yung namatay na dating barangay chairman tas naging di ba siya ang humabol para kay dating Pangulong Duterte. Di ba anong nangyari? Siya ang pumalit ay si Duterte na pala. Okay. Marcos na dismaya. Pinas. Butata. Di ba? Butata daw sa top 100 ng Asia University ranking. Okay, paghuli. Paghuli sa mga PUBs. Paghuli sa mga PUBs di nag-consolidate, arangkada na. Kambal na paslit patay sa sunog sa Tondo. Akusado sa porn porn ambush, arestado. Vietnamese doc po 4 na sangkot sa aborsyon. Bago tayo magdire-diretso sa ating programa, tayo muna'y magkaroon ng ulat panahon. Magandang araw sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Inaasahan po natin ngayong araw sa Cagayan Valley, Batanes at Isabela ay makakaranas po ng maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil po yan sa shear line. Samantala, itong nalabi pong bahagi ng ating bansa ay patuloy pa rin na makakaranas ng maganda at maliwalas na panahon kung saan magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang paporin na may tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan sa bandang hapon o gabi. Mataas po ang temperatura sa Metro Manila na abot po ng 34 degrees Celsius. Sa Tuguegarao,
aabot din sa 34 degrees Celsius. Sa mga kababayan po natin sa Baguio, mataas po ang temperatura na aabot ng 24 degrees Celsius. Dako tayo sa ibang bahagi ng ating bansa. Inaasahan po natin sa Puerto Princesa at ganoon din po sa Metro Davao, aabot po ng 34 degrees Celsius. Kasalukuyan po itong shear line, inyong makikita na apektuhan itong extreme northern Luzon. Inaasahan po natin kikilos patimog at maapektuhan itong malaking pong bahagi ng northern Luzon. Samantala, itong easterlies, nakikita nyo po, patuloy pa rin na nakakapekto sa lalabing pong bahagi ng ating bansa. Inyo nakikita, wala pong low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at ganyan din po sa Dagat Pasipiko. At sa nagtatanong, itong mga kakapal na ulap sa bandang south ng Mindanao, sa labas po ng ating Area of Responsibility, yan po yan ay Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Itong ITCZ sa susunod na 24 oras ay hindi ito makakapekto sa ating bansa. Sa ating 3-day weather outlook, inyo makikita sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao ay patuloy pa rin na makakaranas ng maganda at maliwalas ang panahon. Pero asahan sa bandang hapon o gabi ang mga isolated na mga pag-ulan. Sa Metro Manila, inaasahan po natin na abot ng 33 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Metro Cebu, abot po ng 33 degrees Celsius. At ganoon din po sa Metro Davao, mas pataas pong temperatura na abot ng 34 hanggang 35 degrees Celsius. Ang araw pong sisikat sa ganap pong 5:28 ng umaga. Ang araw lubog mamaya pong 6:17 ng hapon. Yan pong ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzardi Aurelio. Okay, balik tayo sa ating programa. And of course, tagumpay ang ating Ito Coalition. Ang galing sa paglalagay ng mga boya na magsisilbing symbolic markers sa exclusive economic zone ng bansa sa West Philippine Sea. Okay, ibinahagi dakong alas 7:30 ng umaga nang tumulak ang convoy ng 100 na mga bangka patungo Zambales. Binahagi ng grupo ang mga larawan ng mga nailagay na boya na may nakasulat na West Philippine Sea, atin ito. Galing Kasabay nito, gamit ang kanilang bangka na ibigay na rin ng grupo ang kinakailangan na supplies tulad ng pagkain, gamot at gasolina. Sa nakasaad na pahayag ng grupo, the atin ito contingent will now proceed to the second phase of its voyage, aiming to reach the vicinity of Panatag Shoal or Scarborough Shoal for another round of supply distribution to Filipino fisher folk in the area. Yan ang tinura ng mga grupo. Tiniyak ng atin ito na magtutuloy-tuloy ang kanilang misyon sa kabila ng pagpapakita ng lakas ng China sa Scarborough Shore, Baho de Masinloc at Panatag Shoal. Nabatid kay atin ito co-convenor ng Akbayan President Rafaela David na ang sibilyang supply mission ay kinabibilangan ng 5 commercial fishing vessel at 100 na maliliit na bangkang pangingisda. Samantala umabot din sa 200 volunteers ang lumahok. Gayon din ang mga organisasyon na kinabibilangan ng New Masinloc Fishermen's Association, Subic Commercial Fishing Association Incorporated, Mabayo Agri-Aqua Association in Bataan, Pambansang Katipunan ng Samahan ng Kanayunan, Pambansang Kilusan ng mga Samahan ng Magsasaka,
Center for Agrarian Reform, Empowerment and Transformation at Akbayan Youth Student Council Alliance of the Philippines. Kaugnay nito, nagpadala naman ang Philippine Coast Guard ng 2 barko upang matiyak ang kaligtasan ng mga naturang sibilyan. Dito ba yung usaha na aling kami nandiyan, oh? Ayan, mag-alas 11 ng umaga na nagsisin ay pamaya pong inilagay ang symbolic marker. Okay. Okay, yan. Ulitin natin. Mahaba pa ba yun? Okay. So, ayun ang paglalagay ng mga boya, di ba? Yun. Samantala, dakuhan pa rin natin ang mga peking video naman. Pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa isang kumakalat na peking video na nagtatampok kay Health Secretary Teodoro Herbosa. Ayon sa DOH, malisyoso ang pagkaka-edit sa video at ang mga pahayag na inilagay dito ay pawang mali. Meron ba tayong sample? Okay. The DOH clarifies that none of the allegations stated in the video are true and that the purported interview with the official has been maliciously edited. Ito ang pahayag ng DOH sa inilabas na advisory kahapon. Nagbabala rin ng DOH na magsasampa ng kaso sa mga taong nasa likod ng pagpapakalat ng naturang video. Pinayuhan din ang publiko na maging vigilante sa mga kahalintulad na post. Hinikayat din ng ahensya ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon sa pagkakatiwalaang sources at platform gaya ng DOH mismo. Hindi naman tinukoy ng DOH ang laman ng video na burado na mula sa pahinang pinagmulan nito. Ipinagbabawal na ang Commission on Election ang substitution ng kandidato matapos ang huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Ito'y nabatid matapos magdesisyon ang COMELEC and BAC na sabay ng idaos ang COC filing at ang withdrawal at substitution of the candidates. Wala ng substitution after the last day ng filing ng COC. Ito'y ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Ayon pa kay Garcia, inaprubahan na ng NBank ang unanimously ang kanyang panukala na idaos sa October 1 hanggang 8 ang COC filing, gayon din ang paghahain ng withdrawal at substitution. Aniya pahihintulutan lamang ang substitution na lagpas sa October 8 deadline kung sakaling namatay o nadiskwalipika ang kandidato. Kung matatandaan natin sa mga nakalipas na halalan, ang COC filing at withdrawal at substitution ng kandidato ay dinaraos sa mga pagkakahiwalay na petsa. Gayon din sa mga nakalipas na halalan, ginagamit ito ng mga political parties upang maglagay ng placeholder candidates na plano rin na palitan o i-substitute bago ang deadline. Tsaka sana, ang isang gusto ko doon, alam nyo, mga kakampi, yung meron kang kunyari, senador ka, gusto mo humabol ng presidente, ngayon natalo ka bilang magpe-presidente, babalik ka lang sa post mo. Dapat hindi ganoon para mabigyan natin ng iba pa ng pagkakataon, ba?
Nadismaya naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil walang universidad sa Pilipinas ang nakapasok sa top 100 ng Times Higher Education 2024 sa Asia University Ranking. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa National Higher Education Day Summit sa Philippine International Convention Center sa Pasay, sinabi nito na kailangan magdoble kayod ang bansa para maiangat ang kalidad ng edukasyon. Ayon pa sa Pangulo, however, we must acknowledge in the recent Times Higher Education 2024 Asia University Ranking. Unfortunately, no Philippine university has reached top 100, with the country's top school either dropping or maintaining their ranks. Ito'y ayon sa ating Pangulong Marcos. Samantala, nagpapakita lang anya ito na marami pang kailangang gawin at kailangang ituloy ang komprehensibong estratehiya na magpapabago sa ating edukasyon. Lumalabas ng Ateneo de Manila University ay nakapasok sa 401 hanggang 500 na ranking, habang ang De La Salle University at University of the Philippines naman ay nakapasok sa 501 hanggang 600 na ranking. The state of our education today shapes the future of the nation. Yan ang dagdag pa ng ating Pangulong Marcos. Sa kabila nito, umaasa ang presidente na kung anuman ang magiging output ng summit ay maibababa at maipatutupad ito sa mga campus at classrooms para maiangat ang educational standard ng Pilipinas. Pangako naman ni Pangulong Marcos, patuloy na susuportahan ng administrasyon ang libreng tertiary education sa mga pampublikong universidad at kolehiyo para sa mga kwalipikadong estudyante. Aabot naman anya sa 134 billion pesos na pondo ang inilaan ng pamahalaan para sa mga state university and colleges. Umpisa ngayong Huwebes, May 16, uhulihin na ang mga public utility vehicles na mabigong mag-consolidate sa itinakdang mga palugit ng pamahalaan. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, mas paigtingin nila ngayon ang kanilang kampanya laban sa mga kolorum vehicles, particular na mga pampaserong sasakyan na hindi nag-consolidate. Samantala kahapon, May 15 ay tapos na ang grace period na iginawad ng LTFRB para sa mga pampaserong sasakyan na hindi nag-consolidate. Kaya simula ngayong May 16, Huwebes po ito, target na rin ng anti-colorum drive ng LTO ang mga PUBs na hindi nag-consolidate dahil may kukonsidera silang colorum vehicle. Ayon pa sa LTO na kanilang aasistehan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagsasagawa ng anti-colorum operations lalo na sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, magpapakalat sila ng mga enforcers upang matiyak na ang lehitimong drivers at operators lamang ang maaring pumasada. Ang crackdown sa mga deconsolidated na PUBs ay kasunod sa hindi pagpapalabas ng Supreme Court ng Temporary Restraining Order. Humirit ang grupong piston na pumigil sa implementasyon ng PUB Modernization Program ng pamahalaan matapos questionin ang legalidad nito. Nilinaw naman ng SC spokesperson Camille Ting na kahit hindi naglabas ng TRO, hindi pa ibinasura ng mataas na hukuman ang petisyon ng Transport Group. Sa halip na mag-issue ng TRO, inatasan ng hukuman ng DOTR na maghain ng kanilang komento hinggil sa naturang petisyon.
Samantala, patay ang kambal na batang babae matapos na makulong sa silid ng nasunog ng kanilang tahanan. Sa Tondo, Manila, kahapon ng hapon. Hindi kaagad isinapubliko ang pagkakakilanlan ng mga biktima na 5 taong gulang lamang na kapwa residente ng 2334 Yanko Street, kanto ng Cavite Street sa Gagalangin, Tondo. Batay sa ulat ng Manila Bureau of Fire, napatid na dakong alas 2:21 o 2:21 ng hapon nang maganap ang sunog sa isang residential area sa naturang lugar. Nadeklara namang itong fire out dakong alas 3 ng hapon. Nabatid ng yaya lamang ang kasama ng mga bata nang maganap ang sunog dahil nagtatrabaho ang kanilang ina. Yun ang masakit. Labis naman paghinagpis ng yaya dahil sa naganap sa kanyang mga alaga. Habang isinusulat ang balitang ito, hindi pa nailalabas ng kanilang silid ang bangkay ng mga bata. Iimbestigahan di umano ng otoridad ang insidente upang matukoy ang pinagmulan ng sunog, gayon din ang halaga ng mga ari-ariang tinupok ng naturang sunog. Timbog naman sa mga operatiba ng Quezon City Police District ang isa sa mga suspect sa pananambang at pagkasugat ng photographer ng pahayagang remate na si Joshua Abiad at 4 pang kamag-anak nito at pagkasawi ng kanyang pamangkin noong 2023 sa barangay Masambong ng naturang lungsod. Ayon sa ulat, tinanggap ng QCPD ni Police Brigadier General Redrico Maranan mula sa QCPD Criminal Investigation and Detection Unit Chief Police Major Don Lapitan na kilalang dinakip na si Jo Marie Campillo, 25 years old, residente ng Barangay Zembo, Makati City. Lumilitaw sa balita na si Campillo ay dinakip sa harap ng Quezon City Hall at of Justice, Barangay Central, Quezon City, dakong alas 12 ng tanghali, kamakalawa matapos ang kanyang hearing sa kasong illegal possession of firearms. Nakapagpiyansa si Campillo sa naturang kaso, subalit itong Martes, pagkatapos ng pagdinig ng naturang kaso, agad siyang dinakip sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni QC Regional Trial Court Branch 86 ng kasong prostrated murder. Ito ay bunsod sa pagkakasangkot sa pamamaril kay Abiad dakong alas 3 ng hapon noong Hunyo 29, taong 2023 sa Coromo Street Corner, Gasan Street, Barangay Masambong, Quezon City. Magugunitan na nadamay ang tatlong kaanak ni Abiad ng masugatan sa tangkang pagpatay sa naturang photojournalist, pero sa kamalasan ay namatay ang 4 na taong gulang na pamangkin nito sa naturang insidente. Samantala, 5 illegal alien na kinabibilangan ng isa umanong Vietnamese doctor na sinasabing sangkot sa aborsyon ang inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration. Ito ay kahapon nangyari. Si Trinh Dinh Sang, 29 years old, Vietnamese na nagpapakilalang isang doktor o Dr. Sang, ay inaresto sa Macapagal Boulevard sa Pasay City at malaunang natukusang nagtatrabaho sa isang wellness clinic sa naturang lugar. Ang operasyon na isinagawa sa pakipagkoordinasyon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police Pasay ay resulta ng impormasyong natanggap ng mga otoridad na si Sang ay sangkot sa illegal procedures, kabilang na ang cosmetic enhancement at abortion. Sinabi naman ni B.I. Norman Tansinco na ang kaso ay nakakaalarma dahil sa pagsasagawa ng mga ito ng illegal na aborsyon at cosmetic procedures ng mga dayuhan.
Ang naturang dayuhan ay mananatili sa jail facility ng BI sa Bikutan, Taguig, habang nakabinbin pa ang resolusyon sa deportation case na isinampa laban sa kanila. O, may mga kasama po ito. Yan po ang kabuuan ng ating ulat o ang ating balita sa Balitang Halian. Tayo po na'y magpaalala mula sa ating himpilan. Naghahanap ng masarap na pagkain. Halika na, tara. Tara na sa Sincerity Restaurant. Ito'y matatagpuan sa 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din sila sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo magawi sa ground floor ng Lucky Chinatown Mall, Binondo, Manila. Meron din sila sa Unit 2, 285 P. Guevara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Meron din sila sa Robinson's Magnolia. Para sa maluwag, malaki, punta tayo sa SM Mega Mall. For your catering and deliveries, please call 8241-9990 and 8241-9972. Is it yummy? Yes. Sincerity. Ito. Pampamily Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay, balik tayo sa ating programa. Ayan, ang Mapulang Lupa north and southbound ay medyo traffic na. Meron din sa Mindanao, no? Mindanao Toll Plaza, yung pa-north. Tama, pa-northbound. Medyo traffic. Okay, Roderick Zison, hello po sa inyo dyan. Miss Lou Medina, Elaine Shane, Alpi. Paraluman, hello po, Paraluman. Okay, ang atin namang mga Trabaho Patrol. Okay, tingnan ninyo naman ang Mapulang Lupa. Okay, eto pa pala, Hope Insight Eye Care Program every Monday, 9 a.m. to 12 noon sa Session Hall, 3rd floor, Cabuyao City Hall. Ayan. Handog po sa inyo ni Atty. Leif Opeña yan, ang inyong Vice Mayor ng Cabuyao City. Cabuyao City. Okay. Urgent kailangan ng ating EQ ang trabaho sa Taiwan. They need 200 factory workers. 200 factory workers. Ang kanyang company ay King Huan Electronics Corporation. Ayan. Ano kaya mga qualification po? Ayan, college graduate of engineering courses related electronic and technology, electrical, mechanical, computer science and information system ay advantage daw. Pwede rin 2 years vocational graduate or college level, at least 2 taon ang kanilang gusto. Okay.
Pwede nyo i-scan QR code doon kayo mag-a-apply sa QR code na yan. Ayan po, QR code. Scan nyo po yan. Picture nyo, katapos, pumasok kayo doon sa EQ, pwede na kayo mag-apply for that. Okay? Next natin. Ayan, ang interview dates, ayan, apply lang muna kayo, tapos may mga interview, tatawagan naman kayo dyan, ay May 29 and 30. Yan. Peace in any form or purpose will be collected from the applicants. For manpower pooling po muna ha. Be aware po kayo, beware of illegal recruiters and human trafficking. Ayan din ang kailangan din nila ng blaster painting, ang Muhelhan. Yan. Sa Poland po ito. Tanda natin, no placement fee also. Diba? Yan. Ano mga kailangan? Blasting, no? Ayan. Ayan naman. You can send your updated CV to apply shipyard at lbsrecruitment.com.ph. Apply online sa arms.lbsrecruitment.com.ph. Ang LBS Recruitment Solution ay mapatatagpuan po nyo sa number 610, Gochanco Building, TM Calao Street, corner MY Orosa Street, Ermita, Manila. Perido, nangangailangan sila ng IT Network Tech for Saudi Arabia. Ayan, anong classification? Lalaki po ang kailangan nila. College graduate, diploma in computer science, network administration, web technology, or another related field. Must have at least 2 to 3 years experience in the same field. Knowledge of WAN, LAN, TCF, IP, firewalls, routers, switches, and troubleshooting these devices. Hands-on experience with PC, server hardware, Microsoft, Exchange, SQL, and SharePoint. Good English communication and must be Muslim. Okay, sabi nila they are all accepting walk-in. Ayan po yung mga numbers. Ang kanilang opisina ay nasa Unit A and B, 1845, Dian Street, corner Boyle Street, Palanan, Makati City. Okay, no fees in any form or purpose will be collected from the applicants. Beware of illegal recruiters and human traffickers. Okay, staff house. Kailangan nila na sa New Zealand ng hydro excavation operators and drivers. Ito po ay wala rin placement fee ha. Wala rin processing fee. Good English communication skills, minimum of 3 years of experience operating, driving, or hydro excavator rock, experience in excavating soil and other materials from the ground using hydro excavation equipment. Staff house po yan ha. Yan, okay, next. Ayan, Chef Sharp Crew Management Incorporated. Kailangan din po nila ng mga top urgent tanker vessel fitter. You can send your CV to recruithire@chefsharp.com. Okay, yan po.
at syempre yan po kabuuan ng ating mga balita. Pwede tayo muna magpaalala mula sa ating himpilan. Hello kabayan! Ako po si Mafe. Mag-a-abroad ka ba? Handa ka na ba? Ito ang mga bilin sa inyo ni Pidos. Isa-isip ang gusto mong makamit sa iyong pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito rin ang susi ng iyong tagumpay. Ihanda ang sarili, kabayan, sa trabaho nga harapin sa labas ng bansa. Tandaan mo, kabayan, ang iyong responsibilidad at karapatan. Ito ang gabay mo sa paggampan sa iyong tungkulin. Umangkop ka rin sa batas at kultura ng bansang pupuntahan. Ito ang iyong magiging pansamantalang tirahan. Pangalagaan mo rin ang kalusugan. Kailangan ang malusog na pangangatawan sa trabahong gagampanan. Buksan mo ang isipan sa bagong kaalaman at kasanayan. Ito ay hagdan sa muling tagumpay. Kabayan, makipag-ugnayan sa pamilyang naiwan. Panatilihing buo ang pamilya kahit malayo ka. Mag-ipon dahil ang katuparan ng iyong mga pangarap ay nakasalalay dito. Maghanda at magplano para sa iyong pagbabalik, kabayan, ha? May mga ahensya naman ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Huwag kang mag-atubiling sila ay lapitan. Salamat! Sana may naintindihan kayo. Okay, iyan po ang kabuuan ng ating mga programa dito sa ating Balitang Halian. See you tomorrow po. At tabayanan po ninyo ang ating gulpi di gulat ngayong araw po na ito. Bye-bye po. Salamat. Maraming salamat.